May mga tao na pinanganak na parang talo na agad sa buhay. Walang pera, walang koneksyon, at higit sa lahat, walang naniniwala sa kanila. Pero paano kung ang taong pinakaminamaliit? Siya pala ang magiging dahilan para mabago ang lahat. Paano kung ang isang taong walang-wala ay may kayang patunayan na hindi kayang gawin ng iba? Ito ang kwento ng isang binata na tinawanan, minamaliit, at pinagdudahan ng lahat. Pero dumating ang araw na pinatunayan niya ang lahat. Sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng Riles, doon nakatira si Daniel. Araw-araw, gigising siya na ang una niyang maririnig ang ingay ng tren at sigawan ng mga tao sa paligid. Wala siyang sariling kwarto. Wala ring maayos na higaan. Isang manipis na banig lang ang pagitan niya sa malamig na sahig. Lumaki si Daniel sa hirap. Ang tatay niya, isang construction worker na hindi regular ang trabaho. Ang nanay niya, naglilinis ng bahay ng ibang tao. Minsan may pagkain, madalas wala. Sa eskwela, lagi siyang tahimik. Hindi dahil wala siyang alam, kundi dahil nahiya siya. Luma ang uniform niya, butas ang sapatos, at madalas, siya ang pinagtatawanan. "Uy Daniel, baka pwede mo kaming turuan kung paano maging mahirap." Tawanan ng mga kaklase niya. Tahimik lang siya. Sanay na siya. Pero may isang bagay na hindi alam ng lahat. Si Daniel ay may pangarap. Gusto niyang maging successful. Gusto niyang makaahon ang pamilya niya sa hirap. Pero sa tuwing sinasabi niya yon, isang sagot lang ang naririnig niya. Si Daniel magtatagumpay. Wala kang mararating. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi, narinig niya ang sarili niyang tatay na kausap ang kapitbahay. "Yung anak mo may pag-asa ba yan?" tanong nito. Sumagot ang tatay niya, na parang kutsilyong tumusok sa puso niya. "Ewan ko, parang wala." Natigilan si Daniel. Hindi siya pumasok ng bahay agad. Nanatili siyang nakatayo sa labas. Tahimik. At unti-unting nabasag ang puso niya. Pati si tatay hindi naniniwala sa akin. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa banig, nakatingin siya sa bubong na butas-butas. May isang tanong na paulit-ulit sa isip niya. May mararating pa ba ako? Pero sa gitna ng katahimikan, may isang maliit na boses sa loob niya. "Subukan mo lang." Kinabukasan, maagang nagising si Daniel. Pero iba na ang pakiramdam niya. Hindi na siya yung batang tahimik lang at tinatanggap ang lahat. May desisyon na siyang ginawa. Patutunayan ko sa kanila. Kahit walang pera, kahit walang suporta. Nagsimula siyang gumawa ng paraan. Pagkatapos ng klase, naglalako siya ng tubig sa kalsada. Sa gabi, nag-aaral siya gamit ang ilaw ng poste. Pagod na pagod siya araw-araw. Minsan, nakakatulog siya habang nagbabasa. Minsan, hindi na siya nakakakain ng maayos. Pero hindi siya tumigil. "Daniel, bakit ka nagpapakahirap?" tanong ng kaibigan niya. Ngumiti lang siya. "Kasi wala akong choice." Lumipas ang mga buwan. Unti-unting nagbago si Daniel. Mas naging determinado. Mas naging matatag. Pero hindi nawawala ang mga taong nagdududa. "Sayang lang ang pagod mo. Hindi ka naman naabot sa pangarap mo." Minsan, naiisip na rin niyang sumuko. Isang gabi, habang nag-aaral siya sa ilalim ng poste, biglang umulan. Nabasa ang mga papel niya. Namatay ang ilaw. At sa unang pagkakataon, napaupo siya sa kalsada. At napaiyak. "Pagod na ako." Pero sa gitna ng ulan, naalala niya ang lahat ng pangarap niya. Ang pamilya niya. Ang buhay na gusto niyang makamit.
Dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan ang luha. At sinabi sa sarili, hindi pa tapos. Lumipas ang ilang taon. Hindi naging madali ang buhay ni Daniel. Pero sa bawat araw na lumilipas, hindi siya tumitigil. Matapos niyang makatapos ng high school, wala siyang pera para sa college. Pero imbes na sumuko, nagtrabaho siya. Sa umaga, helper siya sa isang maliit na printing shop. Nagbubuhat ng papel. Naglilinis ng makina. Halos minimum lang ang sahod. Pero doon niya natutunan ang isang bagay. Kung paano kumita. Habang nagtatrabaho siya, napansin niya kung paano nagpapaprint ang mga tao. Mga projects, ideas at tarpaulin. At doon pumasok ang isang ideya sa isip niya. Paano kung magkaroon ako ng sarili kong maliit na negosyo? Sa gabi, ginagamit niya ang kaunting kinikita niya para matuto. Nanood siya ng tutorials. Nag-aral kung paano gumawa ng design. Kahit cellphone lang ang gamit niya. Minsan, wala siyang tulog. Minsan, gutom pa rin siya. Pero hindi siya tumigil. Hanggang sa isang araw, nakapag-ipon siya ng konting pera. Hindi malaki, pero sapat para bumili ng second-hand na printer. Doon nagsimula ang lahat. Sa maliit nilang bahay, nagsimula siya. Nag-post online. Tumanggap ng kahit anong maliit na order. Pa-print po ng project. Pa-layout po. Lahat tinanggap niya. Sa simula, walang masyadong customer. Minsan, buong araw wala. Pero hindi siya sumuko. Hanggang sa dumating ang unang malaking order niya. Isang eskwelahan ang nagpagawa ng IDs. Kinabahan siya. Pero tinanggap niya. Magdamag siyang nagtrabaho. Pagod. Puyat. Pero masaya. At nang matapos niya yon, doon nagsimulang dumami ang pagkakataon. Unti-unting, lumaki ang kita niya. Nakabili siya ng mas maayos na kagamitan. Nakakuha siya ng mas maraming kliyente. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na siya empleyado. May sarili na siyang printing business. At hindi lang yon, nakapagpatayo siya ng maliit na shop. Nakakatulong na siya sa pamilya niya. Hindi na sila nagugutom. Isang araw, inimbitahan siya sa dati niyang paaralan. Bilang isang speaker. Doon, bumalik siya. Hindi na bilang batang pinagtatawanan, kundi bilang taong pinatunayan ang lahat. Kilala niyo ba ako? Tanong niya. Tahimik ang lahat. Ako yung batang sinabihang walang mararating. Napayuko ang iba. Pero hindi ako galit sa inyo. Dahil kung hindi dahil sa pagdududa nyo, hindi ako magiging ganito katatag. Nagpalakpakan ang mga tao. At sa gilid, naroon ang tatay niya. Luhaan. Anak, patawad. Ngumiti si Daniel. Okay lang, tay. Ginamit ko yun para maging mas malakas. At doon nagtapos ang kwento. Hindi siya naging successful dahil sa swerte, kundi dahil sa sipag, tiyaga, at hindi pagsuko. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na Anonymous Pinoy Stories. Dahil dito sa channel na ito, marami pa tayong kwentong magbibigay inspirasyon, aral, at pag-asa. At tandaan mo ito, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa iba. Pero kung gagawin mo man, siguraduhin mong gagawin mo ito para sa pangarap mo. Subscribe ka na para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Maraming salamat sa pakikinig.